ito po ay interview ni Atty. Claire Castro patungkol po mga kababayan doon sa mga may motibo. Ano po na nagsasagawa ng mga rally dyan na may motibong pabagsakin ang Malacanang mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin yung mismong interview ni Atty. Claire Castro or na itong si Yuse Claire Castro mga kababayan. So ito, i-play po natin. Kausapin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po, Yuse Castro, for joining us this evening. Yes, good evening, George, at good evening po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. Simulan na po natin itong usapan natin kasi ang nabanggit nyo po is planado ang pag-atake sa Malacanang. How come you said that? Ako, sarili kong perception ito. Kasi bakit? Bilang lawyer na rin, unang-una, bakit may Molotov bomb? Bakit may na-confiscate? According to Sec. John Vic, may mga Molotov bomb. At ang dami-daming tipak na bato. Kung ikaw ay magagawi doon, hindi ka naman magdadala ng ganong karaming bato. At kayo, mga kabataan, ano ang purpose? Bakit sa Mendiola? So, alam mo agad kung ano yung motibo. Samantalang yung mga may lehitimo na adhikain na tapusin ang korupsyon, nasa ibang lugar eh. At hindi sila nananawagan ng BBM resign. So, alam mo kung ano yung nais ng mga taong ito. And the motive is based on your assessment. Yes, sa aking assessment, ang motibo nito is pabaksakin ng gobyerno, paalis ang Pangulo sa pwesto. Kita nyo na agad mga kababayan. So ang tanong dyan, sino nasa likod ng motibo na yan? Bukod sa panawagan ni na Boss Toyo, bukod sa panawagan ni na Makagago, nitong mga rapper na biglang nabuhay at nagkaroon ng interes sa politika ng bansa mga kababayan, sino ang nasa likod ng mga yan? So doon pa lang mapapaisip na kayo. Kasi alam naman po natin na matalik na kumpare ni Boss Toyo mga kababayan, si Ninong. Something na pinaghandaan ng palasyo, this possibility, given that the President stayed. Hindi siya nagpunta sa Amerika to attend UNGA, no po? UNGA. So, tapos tandaan nyo mga kababayan na biglang nagkaroon ng sunod-sunod na press con, etong si Ninong at pinupunterya. Eto pong si PBBM. Nanunumbat kung ano-ano mga kung hindi dahil daw sa kanya, hindi magiging presidente, etong si PBBM at si Sara Duterte daw yung sureball na presidente. So kung ano-ano ang mga sinasabi dahil nga hindi lang napagbigyan na mai-appoint yung mga pinapa-appoint niya at yung isa na pinapa-appoint niya sa PCSO. Nagpa-press con at kung ano-ano ang mga isinisiwalat na kay show corrupt si ganito, sangkot si ganito dahil nga na-discover yung 2.7 billion na nakuhang proyekto ng kanilang pamilya sa gobyerno nung panahon ni Digong hanggang 2025. Tuloy pa natin. Ano ba? Okay, ang una-una kasi dito, ang gusto ng Pangulo is madinig ko anong sentimiento. Yung lehitimong sentimiento ng mga magpoprotesta. Okay. Pero sabi nga natin, pakikinggan kayo ng Pangulo, magsalita kayo at karapatan nyo po na magsalita at ipahayag sa taong bayan at sa mga maaaring involved sa mga anomalyang flood control projects kung ano yung nararamdaman nyo, yung galit ninyo. At sabi nga niya, kung hindi nga siya presidente, siya man ay nandiyan sa kalsada upang ipakita yung galit. Pero with this, sabi nga natin, ang nais lamang ng Pangulo, sumunod sa batas. Pero nakita natin, itong mga sinasabi mga kabataan na to, mukhang nagamit. The way I see it, mukhang nagamit dahil yun naman yung panawagan ng iba eh. Nagamit nino? Nagamit na may mga masasamang intensyon. Who happens to be? I cannot say that. Diba, sino ba yung gustong umupo bilang Pangulo? So I cannot judge, but kayo, nasa inyo po yan kung ano yung maaari niyong isipin. Attorney, can you confirm, is the President currently in Malacanang now? Hindi ko pwede masabi kung nasaan siya. Okay. But still, nandito siya at nagmamonitor. Sa lahat ng pangyayari ngayong araw po, did you prepare for that scenario that the palace will be a target of the protests? Yes. Posible. So makikita natin kung paano ba nag-perform ang mga kapulisan po natin. Alam natin na handa sila. Are you satisfied with what you've seen today? Kung kayo po mag-a-assess sa seguridad sa palasyo at this point? Yes, may mga dalang Molotov. Sabi dito, may mga dalang gasoline pa eh. Mga Molotov, yung bote na may lamang gasolina na pag inihagis mo sumasabog. Meron tayong political turmoil. Satisfied? Bakit? Hindi naman naari, hindi nagawa yung gustong gawin itong mga masasamang elementong ito at nandun pa rin yung maximum tolerance na gusto ng Pangulo. Nandun yung maximum tolerance but yung mga gumawa ng krimen, napa-aresto. Okay. Ngayon po, syempre may mga nagpo-protest. Kasi tandaan nyo mga kababayan na sino ba makikinabang kapag ka naging presidente etong si Sara Duterte? Eto, tatanungin ko kayo yung mga nanonood sa atin ngayon, kung sakali mapatalsik nila si PBBM,
ipagpalagay natin, at umupo si Sara Duterte bilang presidente, sino ang makikinabang kapag ka-presidente na si Sara? Kung ikaw ay may ilalambing o ipapa-appoint, mga kababayan. Eto, tanong ko lang naman sa inyo. Sa palagay ninyo, sino ang makikinabang kapag ka umupo na si Sarang presidente at may inalambing, may ipapa-appoint, at may bibigyan, may hihilingan para magkaroon ng posisyon? O sino? Comment nyo, mga kababayan. Diba? Meron talaga dyan makikinabang. At alam natin, mga kababayan, kung sino yun. Kaya nga nakikisimpatya na siya at sumasama na siya, mga kababayan. Ano po, kung sakali maging presidente si Sara, alam naman natin, yung mga kaalyado niyan, pag may inalambing na bigyan ng posisyon si ganito, madali na makakaupo sa gobyerno. Diba? Bukod sa Chinese, sino makikinabang, mga kababayan? Di nyo ba kilala kung sino makikinabang dyan? Yung hindi napagbigyan ni PBBM sa hinihiling sa kanya. Yun ang isang makikinabang dyan. Anyway, tuloy pa natin. Testa rin na, kagaya na banggit nyo, nananawagan sila for the president to resign. What is your reaction? Anong dahilan? Unang-una, ang Pangulo ang nag-umpisa ng pagpapaimbestiga dahil siya mismo ay nadismaya. So, hindi naman mabubuksan ang ganitong klaseng pag-iimbestiga kung hindi ang Pangulo ang nagsabi. Tandaan natin, noong mga nakaraang administrasyon, may ganitong klaseng mga ghost projects. Pero nagkaroon ba ng malalimang pag-iimbestiga? Wala! Ang Pangulo, kahit alam niya na maaaring tamaan ng administrasyon niya, kahit 3 taon pa lang to, pinaimbestigahan niya. So doon pa lang dapat alam din ng tao at alam din man karamihan, yung ibang mga militante, na ang Pangulo nag-umpisa nito. So iba lang talaga itong mga masasamang elementong to. Sabi nga ng iba, di ba, yung mga lehitimong nagpo-protesta, hindi nila gusto ang pagpapababa kay Pangulong Marcos Jr. So alam natin kung anong adhikain ng mga kabataan na yan na sumugod sa Mendiola. But some are saying, of course, some of the protesters that we interviewed the entire day, kasi buong araw po itong ating special coverage, sinasabi nila na dapat managot din ng Pangulo given that he allowed the budget to be, he approved the budget in the first place para sa mga na pinagtatalunan nga, pinag-uusapan na ninakaw. Ang unang tanong natin, anong liability ang gusto nilang sabihin? Unang-una, sabi nga natin, ang Pangulo ang nagpaimbestiga nung malaman niya na ganito pala kalala. Yung mga anomalyang flood control projects. Now, bakit niya pinirmahan? Ito'y inaral. Kasama yung mga ekonomista, economic team. At na-veto yung dapat i-veto. Second, ang Pangulo, yung alter ego niya, sila yung gumawa ng budget. Okay. So there's good faith na makikita at the time. Yun yung trust ng Pangulo. So nung nakita niya, that's July 2024, sinabi niya na okay ang flood control projects, pero nung nakita niya, kung ano nangyari dito because of yung dalawang bagyo and habagat, ibang klase to. So kailangan imbestigahan to. Nung nakita niya na mukhang may anomalya dito, inumpisa niya pag-iimbestiga. So, yung trust nandoon bilang presidente. So, wala akong makikitang liability at the time kasi mas may liability yung mga namuno na alam na nila may ghost projects Pinayagan pa. pero hindi nag-imbestiga. Okay. Now, pag-usapan natin na Yusek Claire, itong allegations or hamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. He said na dapat unahin ang pag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Dahil apparently may mga projects daw dito na mga diskaya ang contractor. What is your reaction and your response? Ako, sa amin, pakiramdam namin, napaka-irrelevant ng sinasabi Bakit po? ni Mr. Chavit Singson. Unang-una, alam naman natin, saan siya kumikiling ngayon. At may galit siya sa Pangulong Marcos Jr. Saan siya kumikiling? Ang susuportahan niya ay ang vice-presidente. So, number 1 yan. So, ano yung motibo mo? Pangalawa, ang Pangulo, lahat ng lugar, lahat na may anomalya, paiimbestigahan yan. So, Including Ilocos Norte. Of course. So, wag siyang manguna sa ICI. Nandiyan na po ang records sa ICI. Bahala po ang mag-imbestiga ang ICI. At baka naman nakakalimutan niya rin, marami ring projects sa Davao City na hanggang ngayon, bumabaha pa rin. Baka pwedeng i-advise niya na unahin din yun. Okay. But you're talking about ICI. Hindi lang kasi, mga kababayan, Ilocos Norte dapat yung nakikita ni Ninong. Dapat kasi, mga kababayan, pati yung Davao City, tingnan din ni Ninong. Kita nyo naman yung matinding pagbaha sa Davao City. Kaya nga sabi ni Robin Padilla, hanggat may baha, may buhaya. Di ba, mas dapat tutukan ni Ninong yung mas malaking buhaya doon. Kasi unang-una, napakatindi ng pagbaha sa Davao City. Dapat hindi lang Ilocos Norte yung pinagdidiskitahan nitong si Ninong. Dapat, mga kababayan, pati Davao City para pantay. Yusek Claire. Itong si Congresswoman De Lima, we talked to her yesterday and she mentioned that meron silang panukalang batas para itong i-institutionalize yung ICI at gawing magkaroon daw ito ng, may subpoena power siya pero yung contempt power daw ay maidagdag. And
Minamention niya na medyo nangangamba din sila dito sa executive order dahil ang sinasabi daw dito ay merong provision doon that the President can dissolve the ICI just in case. Of course, ang kanilang premise is that malay mo, kung maituro ang kanyang mga kaanak na ma-involve dito sa flood control scandal, ay baka i-dissolve niya. So kailangan ng batas para ma-institutionalize ang ICI at magpatuloy ang kanyang trabaho. What do you think? Okay, kung maipapakita nila yung detalye ng bill na yan, hindi naman po tututol ang Pangulo. Welcome po yan, dahil mas maganda po na mabigyan pa ng pangil ang ICI. At kung sasabihin na i-dissolve, nakalagay naman po maliwanag doon kung natapos na po ang kanilang trabaho. Or siguro most probably dahil EO ito, depende na po yan sa susunod na magiging presidente. Administration. Yes. Oo. Pero yung usapin, attorney, dito sa kung ito bang panukalang batas na ito ay certify as urgent ng Pangulo given the magnitude of the problem, is there that possibility present right now? Ipakita muna nila yung bill. Okay. Pati yung detalye. Kasi kung makikita talaga ng Pangulo yan na talagang nararapat ito, most probably gagawin ng Pangulo yan. Okay. Ngayon, attorney, kung mag-escalate ang mga protesta at kung tutumbukin nga at magpapatuloy, sabi nyo nga targeted din ang Malacanang right now. What is the plan? Ano pong pinaghahandaan ng palasyo ngayon? Ang sabi ni Secretary John Vic, we still hold the line. But we have to maintain the maximum tolerance. Kasi ang nangyayari dito sa mga kabataang itong nahuli, pinaprovoke nila yung kapulisan natin. So pag naprovoke yan, baka maiba yung kwento at sabihin sila yung inaabuso ng mga kapulisan. Kasi ganyan mga kababayan niya mga yan puprovoke ang ating mga kapulisan. Pag ang ating mga kapulisan ay napuno at dahil nga nasaktan, papalabasin nila masyadong mahigpit at masyadong abusado yung ating mga kapulisan. Pero kung makikita nyo mga kababayan, sa totoo lang, gaya nga ng sabi natin kanina, wag natin awayin yung ating mga kapulisan dyan kasi kaya sila naandyan dyan ay nagtatrabaho sila. At kaya sila naandyan dyan, binabantayan po nila yung mga kababayan Pilipino natin na maisagawa ng maayos at mapayapa yung kanilang paglalabas ng saloobin patungkol sa nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Anyway, tuloy pa natin. But still, sabi nga natin, kung ano yung mali, kung may krimen nagawa, yung gumawa ng krimen, dapat arestuhin. But kung may involved na minor de edad, ang DSWD at social worker ay dapat din pumasok. At bago ko kayo... Sabi ni Jerry Avila, Jake Magnus na balimbing to dati. To kasama ko to sa Itbulaga. Bakit? Nasaan ba ngayon si Tito Sen? Si Tito Sen ba ay kaalyado ni Digong? Hindi mga kababayan. Si Tito Sen ay para sa bayan. Si Tito Sen ang sinusuportahan natin dito at ang presidente ang gobyerno ni PBBM. At saka 2022 pa lang, nung panahon ng eleksyon, kita nyo namang lahat mga kababayan na si PBBM yung sinuportahan natin hanggang ngayon. Tsaka wala akong natatandaan na may kasama akong Jerry Avila. Sorry Pakawalan Of course, sa ibang lugar, not just Davao City, dito sa Liwasang Bonifacio, eventually nagpunta sa Medjola yung mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa panawagan nila is to bring back the former president to the Philippines ng buhay. Your reaction? Sumabay talaga sila dito sa protesta laban sa korupsyon? Try nila. Try nila kung mapapabalik. Hindi na po natin hawak kasi yun Nasa ICC na po ang dating Pangulong Duterte. So kung ano po magiging desisyon ng ICC, igagalang na lang po ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po. Tama. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo doon naman sa usapin ng ICI, medyo si Magalong lang talaga yung hindi natin gusto doon. Ito naman, sinasabi ko sa inyo ng totoo mga kababayan, kahit nung una pa lang na itinalaga si Magalong bilang advisor, hindi po talaga natin gusto na miyembro sa dyan ng ICI. Kasi nga ang alam natin, pagka miyembro ng independent commission is dapat hindi politiko. Di ba si Magalong mayor yan? So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan na nakakapagtaka pa nga dito, ito nakita nating balitang ito, na kung saan mga kababayan, sabi dito sa Daily Tribune, Baguio City Mayor Benjamin Magalong asserted that the awarding of the renovation and parking area project at the Baguio Athletic Bowl to a Diskaya-owned construction firm was legal. Legal daw mga kababayan. Ngayon, kung ikaw ay advisor ng ICI, dapat maingat ka sa pagbibitaw ng mga salita about sa issue na ito. Kasi unang-una mga kababayan, dapat nga walang kinikilingan kapag ka ikaw ay miyembro ng ICI. At saka ang isa pa dito na malimit mapansin ng mga kababayang Pilipino po natin, maliwanag naman po na advisor etong si Mayor Benjamin Magalong
ng ICI at hindi po siya investigador. So ngayon na nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin na malimit na etong si Mayor Magalong punta dito, punta dyan, papogi dito, papogi dyan. In the same time nakakalimutan na po niya yung trabaho niya sa Baguio, mga kababayan, bilang mayor doon. Kasi nga parang ang dating dito, mga kababayan, ipinagpalit ni Mayor Magalong sa kanyang ambisyon yung pagiging yung mga kababayan natin sa Baguio, mga kababayan. Tapos ang pinakamasakla pa po dito, sinasabi niya, pinapalabas siya sa publiko na parang absuelto etong mga diskaya, mga kababayan, dahil legal yung ginawa ng mga diskaya. Unang-una, advisor ka nga ng ICI. Dapat maingat ka sa pagbibitaw ng salita, lalo na ang issue na pinag-uusapan dito, yung maanumalya na mga proyekto ng mga diskaya. Ngayon, parang ang dating, nililinis mo yung mga pangalan ng diskaya dito at pinapalabas mo na yung iba mga proyekto ng mga diskaya, legal at maayos. Kasi mga kababayan, sa totoo lang kaya sinasabi ko sa inyo na ayaw talaga natin kay Magalong na maging miyembro ng ICI kasi nga unang-una politician yan. Dapat kasi yung mapapaupo doon po sa ICI, mga kababayan, o kahit advisor ng ICI, dapat po independyente. Ibig sabihin, wala pong kinikilingan na kahit sino o walang pinapanigan na kahit sino, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin yung post po ni Coach Jarrett, ano yung sabi dito ni Coach Jarrett? Eto yan. Yung about kay Magalong, may nakita akong post dito about kay Magalong Ayan sabi nga dito, ayan, maliban sa meron, ano ang kontribusyon ni ni Benji Magalonglong sa ICI? Wala. Imbis na maging mayor, puro papogi ang ginagawa sa harap ng press. Kawawang Baguio, hindi pa man tapos ang taon, pinagpalit na kayo sa ambisyon ng mayor nyo. Kasi nga sa totoo lang, mga kababayan, kaya sinasabi ko na dapat maging maingat siya sa pagbibitaw ng ganyang klase ng mga salita. Kasi unang-una, bukod nga sa hindi siya investigador ng ICI, siya po, mga kababayan, ay advisor lamang at hindi po niya trabaho na magpapogi, pumunta sa ganito, sa ganyan, at magpapogi sa press. Pangalawa naman, mga kababayan, parang ang dating inaabsuelto niya na agad dito ang mga diskaya. Di ba dapat pag ikaw tagabigay ng opinion o kaya advisor ka ng ICI, dapat hindi ka nakikisawsaw o nakikialam sa mga ganitong klase ng usapin. Hayaan mo na yung investigasyon mismo ang magsabi na lahat ng mga proyekto or di kaya naman etong awarding of renovation na ito na parking area, project at na Baguio, legal. Diba, mga kababayan, hayaan niya na yung investigasyon mismo ang magsabi na walang ginawang korupsyon dyan, eto po mga diskaya. Pero para sa kanya, malinis na agad etong mga diskaya, mga kababayan, at legal na agad yung ginawa dyan sa Baguio. Hindi naman po pwedeng ganon. Hayaan natin na umusad yung investigasyon at mga kababayan, umusad yung investigasyon at hayaan natin na yung investigasyon mismo, ebidensya mismo ang magsabi na naging maayos yung ginawa nilang proyekto. So sabi dito naman Flor Acasil, tama si Atty. Claire Castro Jake, gusto nila paalisin si PBBM para ang papalit si Sara. Oo nga po. So ngayon kung titingnan natin, mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Coach Jarrett na kung saan nakalimutan ni Mayor na siya, nakalimutan daw nitong si Magalonglong na Mayor siya ng Baguio. Mas piniling maging miron at spoke ng ICI. Kasi kaysa gampanan yung trabaho po niya, mga kababayan, sa field ng pagiging mayor dyan po sa Baguio. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, pabor ba kayo sa ginagawang pagpapapogi nito pong si Mayor Magalong? Dapat ba, mga kababayan, na suportahan yung ginagawa niya na pagpapapogi at pakikisawsaw sa mga pag-iimbestiga, mga kababayan? Ganong advisor lang naman siya ng ICI. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan, mga kababayan. Pero kung ngayon pa lang sinasabi ko na nga sa inyo na hindi talaga, mga kababayan, ako pabor na naging miyembro ng ICI eto pong si Magalonglong. Kasi nga para sa akin, mga kababayan, dapat pag miyembro ka ng ICI, hindi ka politiko. Para nang sa gano'n walang conflict of interest, na nakikita ang mamamayang Pilipino
dito po kay Magalunglong. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin.